sa inyong lahat. Nais kong magpasalamat sa lahat na nanood sa rally ng Iglesia ni Cristo, sa mga nag-attend, lalong-lalo na sa ating Panginoong Diyos na binigay yung kapayapaan sa rallying nangyari sa Quirino Grandstand, na ipahayag ng Iglesia ni Cristo, na ipahayag ng mga Pilipino ang kanilang saloobin para sa panawagang transparency for a better democracy. Yun ang pinakahiling ng Iglesia ni Cristo, pinakahiling ng maraming Pilipino. Transparency, accountability, justice. So natapos rin siya. Maraming nagtataka bakit tinapos ng 2 araw na 3 araw man yung permit ng Iglesia ni Cristo. Maraming reasons na maraming haka-haka na lumalabas patungkol dyan. Pero kung ako ang tatanungin, sa tingin ko tatapusin ito ng pamamahala ng Iglesia, dahil uuwi pa yung mga kapatid. Ang iba magta-travel pa ng malayong lugar. Tapos bukas, Wednesday, may mga pagsamba na sa Iglesia ni Cristo. Wednesday, Thursday, pagsamba yan. So dapat makapahinga rin ang mga kapatid. May mga videos naman tayong nakikita sa social media patungkol sa mga kapatid na kinunan din ng mga videos ng ibang mga tao. Isa dito, tingnan natin itong video na ito. Ano ang nakikita natin? May isang naka-orange, yellow-orange na damit na nagpa-park ng sasakyan. Tapos yung naka-parking naman, nakasuot din siya ng transparency and a better governance na t-shirt ng Iglesia ni Cristo. Sino ang tama sa dalawa? Okay. Isa ito sa pag-identify kung tunay ka ba na Iglesia ni Cristo o hindi na sumali sa rally na yan. Sa Iglesia po, may mga tungkulin tayo na ginagampanan natin, at itong naka-orange na ito ay isa pong tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang trabaho po nila ay magsasaayos ng parking, magsasaayos ng traffic, magsasaayos ng mga iba't iba pa sa loob ng Iglesia ni Cristo. So sila, anuman ang kalagayan nila sa buhay, mayaman man, mahirap man, kapag nakasuot ka na ng uniformeng ganyan, ang bawat Iglesia ni Cristo ay susunod sa iyo. Mahirapan ka man o ano man ang sitwasyon mo, bunga ng pagsunod sa naka-orange na yan, ang bawat Iglesia ni Cristo ginagawa ito. Respeto namin sa mga naka-orange sa kalsada. Sila po yung tinatawag na scan. So kung ako ang tatanungin, mali yung nagparada. Nakita mo, binidyo pa niya yung kapatid. Hindi ka tunay na Iglesia ni Cristo. Kapag sinabihan ka ng scan, magrason ka pa, akmang aawayin mo pa yung scan, hindi ka tunay na Iglesia ni Cristo. So yan, nasagot na natin yung tanong natin kanina. So respeto sa lahat ng scan. May isang video na naman tayo nakuha ng Bilyonaryo News Channel. Ito naman ay mga kapatid na nasa loob ng mamahaling hotel. Hindi ko na malalam kung ano ang layunin ng Bilyonaryo Channel sa pagkuha nito, pero ginagamit ito ng ibang mga vloggers para sabihin, oh, kita nyo ang mga Iglesia ni Cristo nasa hotel nagpapahinga.
Parang sinasabi ng mga vloggers na ito ng Iglesia ni Cristo ay hindi kayang magbayad ng hotel. Sa totoo lang, maraming kapatid ang nagpabook sa lahat ng hotels na malapit sa area na yan. Yung mga kapatid na nakikita yung nakatent, they opted na doon matulog dahil marami siguro sila, so hindi nila kayang bayaran yung hotel. Pero hindi ibig sabihin, pero kung may kapatid na nakakabayad naman ng hotel, walang masama nun. Minamasama lang ng mga vloggers na yan. Kasi yung mga vloggers na yan, iniisip nila na ang Iglesia ni Cristo puros mahihirap. Hindi po lahat mahihirap sa iglesia. Marami ring mayaman, marami ring may kaya. So itong mga ganitong gawain para sa amin, parang socializing ito eh. Kaya makita nyo sa ibang post, 3-day socializing. Kasi ito yung time na makita namin yung kaibigan namin sa ibang lugar na Iglesia ni Cristo. Ayun, kami nga nagplano rin na pupunta sa area na yan. So nagtanong-tanong kami sa mga hotels, fully booked na lahat. Ang hotels na malalayo, yun ang may bakante. So we opted na hindi na lang kami pumunta, sumuporta na lang kami sa TV. So maling kaisipan na sabihin ng mga vloggers na yan ng Iglesia ni Cristo ay hindi nakakabayad ng hotels. Maling isipan yan. So mali yung sinasabi ng mga vloggers na nagpapahinga raw sa mga hotel ang mga nagrally sa Iglesia ni Cristo. Parang sinasabi nila kasi bayad yan sila. Hindi, ang mga kapatid mismo ang nagbayad para niyan. So yung 3,000 naman, hinahanap ko nga kung sinong nagsimula no, 3,000 na yun. Wala pong ganun, walang bayaran. Ayawan ko paano, sana yung nagsalita nun. Sana mag-vlog ka ulit, binabaan mo ang mga kapatid kung binayaran ba sila. So ganito na lang, natapos yung rally namin today. Everything is okay. Pauwi na ang mga kapatid. So ingat sa lahat. So next video na naman tayo. Please don't forget to like and subscribe to this channel.